Binisto ni former Commissioner Heidi Mendoza ang pagbubulag-bulagan umano ng COA at ng Kongreso sa paglulustay ng pera ng taong bayan. Patuloy anya na binibigyan ng pondo ang mga ahensya kahit na nakatanggap na ng mga notice of disallowance ang mga ito. Sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, binuko ni Mendoza na marami ang mga ahensya at politiko ang naisyuhan na ng mga notice of disallowance. Pero hindi naman ito pinapansin ng burokrasya. Wala rin niyang naglalabas ng listahan ng mga ahensya at politiko na hindi pa napapanagutan ang kanilang mga confidential funds at iba pang uri ng pondo mula sa kabangbayan. In general, talagang napakalaki ng mga notice of disallowances. Tapos ang problema niyan, yung mga yan, tatakbo ulit sa eleksyon, di ba? Tatagdagan na naman yung disallowances na yan. Saan po kami hahanap ng listahan ng lahat ng may notice of disallowance? Merong ginagawang report eh. Pero palagay ko, good luck kung makakuha kayo ng copy. Kinwestiyon din ni Mendoza kung bakit hindi hiniling ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office na magsagawa ng fraud audit ang komisyon. Nang mapansin nito na marami na umanong anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang batas? What about the congressman, the budget appropriations? Malalim ang pananagutan ng Commission on Audit. Ang sa akin lang, may lapse din in the sense na bakit hindi immediately nag-conduct ng fraud audit? Sinasabi nga natin noon pa na mukhang hindi tama yung sourcing ng funds ng confidential funds. Pero sige lang, approve pa rin. Sinabi rin ni Attorney Lorna Capuna ng Team Prosecution na hindi dapat nagtatapos ang trabaho ng COA sa compliance audits na nagsusuri kung nasunod ang mga panuntunan sa paggamit ng pondo. Anya, dapat din itong sundan kung saan napunta ang mga pondo na hindi ginamit ng tama sa pamamagitan ng pagsagawa ng fraud audit. So, ano sa palagay ninyo ang kulang? To me, ang kulang sa batas at sa COA guidelines is a fraud audit. Kasi there are three kinds. May regular audit ng regular funds, no? Merong compliance audit, mga intelligence and confidential funds. Pero it stops there. Dapat, ituloy nyo na sa fraud audit. Kung ganyang kabaho naman ang ebidensya, don't end with the records, follow the money trail. Sinabi rin ni dating COA Chief Mendoza na kailangang maging totoong independent ang COA mula sa kontrol ng Kongreso dahil nakararanas daw ng panggigipit ang ahensya sa pag-aaproba ng budget at confirmations ng komisyon. Tingin niyo ho ba meron ng sapat ng ngipin ang ahensya ngayon para talagang mapanagot ang mga opisyal na lumulustay sa mga pondo ng bayan? Kapag uupo kami to defend our budget, dyan nangyayari yung lahat na auditor, commissioner, pakitransfer mo naman tong auditor mo, masyadong mahigpit. Nanawagan si Mendoza na amyendahan ang Omnibus Election Code para mapigilan ang pagtakbo ng mga politiko na may notice of disallowance. Dahil ang ibig sabihin nito ay hindi pa napapanagutan ang milyon-milyon kundi bilyong pisong halaga ng pera ng bayan. Sinubukang makuha ng BNC ang listahan ng mga ahensya at politiko na may mga notice of disallowance. Tinanong namin si Caloocan Representative Edgar Erice at ang Makabayan Bloc. Pero ayon sa kanila, walang inilalabas na listahan ang COA. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.